ba? Oo. Kahit na gaano pa karami ang mga sasakyan mo sa garahe mo. Yun. O karami ang pera mo sa bangko. Alam nila, nakaw yun. Tama. At saka kung hindi talaga maganda ang pinanggalingan, mag-e-enjoy ka ngayon, but sooner or later, matatapos yan eh. Matatapos at matatapos yan, sa totoo Di po lang. ba? O sige. So kahit na ano pang ipinapangalandakan mo sa publiko, kung alam mo naman na nakaw yan, alam din namin na nakaw yan. Pero hindi siya aamin kahit alam na natin. Okay? Sige po. So 20 minutes after 6 o'clock. Hatid po sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na may po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Ganda po ng ating Wednesday morning. Salamat na marami, Boss Max 3 Coffee. Mamaya, mamaya ko na ito, tatalakayin yung itong issue po na itong Leviste Files, yung ano man po ang tawag niyo dito. Kasi ngayon pinupulaan na si, di ba, si Leandro. Ang dami niya ng bashers ngayon kasi nga painot-inot. Dati kasi hero ang tingin sa kanya ng karamihan. Pero ngayon, iba na. Parang nagbago yung takbo ng ihip ng hangin. 'Di ba? Mas marami ngayon ang nabubuisit na dahil abang daw sila ng abang. Ano ba talaga ang hawak mo? Ano bang laman niyang Cabral Files na yan? Bukod daw dito sa Cabral Files, meron pa siyang ibang hawak. So, ngayon ang tao, naubos na ang pasensya. Ilalabas mo ba? Hindi mo ba ilalabas? Kasi kung ilalabas mo yan, bakit parang tila pinag-aabang mo kaming lahat na parang nga tayong nanonood ng series on Netflix? O kaya naman sa TV5, yung mga series na inaabangan nating gabi-gabi. May pakabog ng dibdib eh. Ba't hindi isang bagsak na lang? Kung ikaw ay for transparency and accountability, ito'y sinasabi ng ilan ha, sana noon pa nilabas mo na yan. But, Pula sa kanya ngayon. Sa totoo lang, kahapon, nung kausap natin siya, binabasa ko yung comments, ang sinasabi ng mga tao, halos wala na daw naniniwala sa kanyang mga sinasabi. kumbaga hindi niya na manage yung kanyang communication dito po sa isyong ito. But nevertheless, mamaya po tutungayan natin to para lang niyo maintindihan yung sinasabi na ito ay magandang lead dito po sa usapin pa rin ng korupsyon sa bayan na ito. Ito lang, baby girl, napakalawak nito. Napakarami ng sangkot dito. Hindi lang po ito usapin ng ghost, meron din pong substandard at marami ang overpriced. So paano nga ito haharapin ng mag-iimbestiga dito sa dami nito? So meron ka ng Bong Revilla na nakakulong daw diyan sa Payatas extension ng kanilang city jail sa Quezon City and others. So sinasabi ng iba, sino susunod? So meron na po mga kinakabahan ngayon. And tandaan din po natin, si Bong Revilla, minsan na po yung nakulong doon sa detention center po sa PNP at na-acquit eventually doon po sa PDAF. Kung babasahin niyo po yung decision noon, may dissenting opinion doon. At yung pong kanyang pagkaka-absuelto, basahin din po sa mga nakakaalam dito, but eventually nga po na pawalang bisa yung kaso dahil po sa majority decision nung taga-Sandigan Bayan. Ayoko nang detalyihin yan, pero yan ay aral sa prosecutors na kinakailangan talaga dito solid. Ito pong kaso ngayon ni Bong Revilla, hindi pa ito yung mismong galing kay Roberto Bernardo. Hindi pa po ito. Ito po ay sa isang specific na proyekto diyan po sa Bulacan. Sa Pandi. Yan, okay. Ngayon, ano hong mga hawak nilang ebidensya, hindi ho natin alam. Kasi hindi ho natin natutukan to eh. Ang ating pong natutukan, ako sa akin lang, yung affidavit nitong si Bernardo. So, isa pa lang ito. Alright. So, dito ho ngayon, ang ating pong pinapaalala na, yan, nakakulong siya, and definitely, ipaglalaban ng abogadong kanyang karapatan. Maaring abutin ito ng 1, 2 taon, pero ilang taon po ito. Mahaba-habang biyahe ito, mga kapatid. Isa pa lang siya. Sino susunod?
Doon sa affidavit po nitong si Bernardo, mga kapatid, ilan po ang kanyang idinadamay doon. Ano ang focus dito ng mga mag-iimbestiga? Sa lawak, ang dami nito. Kaya ho, kung ang atin po relief sa balitang ito, sa totoo lang, baka abutin tayo ng 5 taon, di pa tayo tapos dito sa diskusyon. Kaya kung pupuntahan mo yung sinasabing Cabral Files nitong si Leviste at pupuntahan mo yung kanyang ibinigay na lead, palagay ko, ilang taong kakailanganin mo para mag-imbestiga? Kasi sa dami ng proyekto, so yun ang sample, Sample. mamaya na kaya. Pahapyaw lang, pahapyaw. Pahapyaw. Bigyan mo kami ng isa. Opo. Oo. Kasi nga, ngayon, sayang nga po kung ito'y kanyang inilabas agad-agad dati, Last year pa, no? opo, baka po nagkaroon ito ng may question kung paano mo nakuha yan. Oo. Definitely po, iyan pong doktrina ng fruit of the poisonous tree na doktrina. Ginagamit yan sa husgado na kapag nagbigay ka ng ebidensya at yung ebidensya kinuha mo sa illegal na pamamaraan, yan fruit, bunga ng nakakalasong puno. So, hindi yan tinatanggap. Pero po, sa ilang investigasyon, pwede mong gamitin lead. Hindi mo naman siya inihaharap sa hukuman as evidence. Tama? Lead. O ito halimbawa, doon sa mga major tag ng mga allocables. Specific ito kung ilang bilyon, mga kapatid, ang halaga po ng bawat sinasabi daw po na opisyal ng gobyerno na mayroong pong alias at anong-anong mga proyekto ang pinagdalhan, magkano ang halaga, saang mga lugar at sino ang kontraktor. So, kung meron po itong ganito ng kontraktor, sinasabi niya, na-bid na ito. So, existing na daw po ito ng mga proyekto. So, sino ngayon ang magkukusa para puntahan ito at alamin kung naandun nga yung proyekto, kung nakapagbigay na ba ng advance yung gobyerno, at ano ang status ng project. Kasi baka dito may ghost din. Baka dito may substandard din. Baka dito may overprice. Ang dami nito. Hindi ba? Yun po. Kaya sayang po at yung kanyang kredibilidad po nalulusaw. Pero pwedeng simulan. Huwag i-discredit as in i-discredit. Kung totoo na gusto natin na magkaalaman dito, kinakailangan pong imbestigahan ito. Pero sino mag-iimbestiga dito? Sino papansin dito sa Cabral Files na ito? Kasi sinasabi niya, kung paniniwalaan mo siya, ito ho yung mga may handwritten na mga notes ng mga alias ng mga proponents. Sige, yan po'y sample lamang. Patikim pa lamang. May gusto ko lang banggitin. O sige, tama naman. Ano? Na-post na ba dun sa Facebook? Yan din? Kasi kahapon doon sa ugnayan natin kay Kong Leviste, meron pa siyang sinasabi. Hindi lang daw Cabral Files ang hawak niya. Meron pa yatang mas matindi pa sa Cabral Files na, I don't know, kasama na po ba yun sa posting kahapon or sooner or later, ilalabas niya rin po, mga kapatid. Kayo po ba? Ano ang komento nyo dyan sa issue na yan? Eto, anong komento niyo sa isyong ito? Kung maalala po ninyo, panahon ni Secretary Vince Dizon, tinanong ko na siya dito. Meron po kasing binalak dati na yung lahat ng magpaparenew ng rehistro sa LTO, hindi ho ba ngayon hihingian ka ng Certificate of Coverage ng insurance? Di po ba? So, hindi ka makakapagparehistro kung wala kang binabayaran ng insurance. Totoo po na mayroon na may meki niya. Totoo po na may doble-doble ang ginagamit yon. Tama? Okay. Sige. So, ngayon po, may sistema sila. Yung sistemang ito, nasan ba ang problema para ma-improve mo? Kasi ngayon, wala ka nang babayaran. Alright? Wala ka nang practically, babayaran mo yung insurance and then supposed to be interconnected na sila. Right? Para bigay mo ng hard copy, dapat may kopya yung LTO ng soft copy galing doon sa insurance company. Diba? Mga ganun pong sistema. Pero remember, meron silang ipinipilit na dapat man dumaan dito po sa DBP Data Center Incorporated. Ito po, nagmimistulang gobyerno. Pero, nung tatanong tayo dito,
Si Vigor Mendoza, naalala ho niyo na on the spot siya? Kasi nga tinanong ko, ba't ka mag-implement dito? Nag-public hearing ka na ba dito? Ah, hindi pa po. O, nakita mo na naman, implement ka. Implement na. Di ba? Public hearing later. Na on the spot si Vigor Mendoza dito. Tinigil niya to eh. Naubol sila dito. Tama. At si Vince, sabi ni Vince, hindi ko alam yan. Oo, Naalala mo? nagulat siya. Live dito. Okay, so dito mga kapatid, oobligahin ang lahat na magpaparenew ng rehistro na dumaan dito, may bayad. So meron ako natanggap na report kahapon, yung iba, kasi nga may order dito at ang kinoko, DOTR, in line with the directive issued by the DOTR mandating the online pre-validation of motor vehicle certificates of coverage and following etc. So ito ho, sinisimulan na naman nila. May mga LTO offices naningil na at yung iba nagpadala sa akin ng preba. 60 pesos yung iba ang sinisingil. Paggamit po nitong ayan na naman sila. Ilang daang libong sasakyan ang nagre-renew direct. Sa loob ng isang taon, ilang motorsiklo at sasakyan ang nagre-renew. Dito ho, lalabas, wala na naman silang kahirap-hirap. Daang milyon at bilyon ang kikitain nila. Nakita mo talaga namang hindi na uubusan ng racket itong mga taong ito. Yan ang tinatawag nating ang tatalino, di ba? Pero sa maling Ay, tama. paraan. Tinigil na to eh. Uy, ba't nagbalik? Yun nga. Tapos sabi mo ginagamit yung DOTR. May Ito pirma nga. ba ni DOTR, Sec? Hindi, ang Giovanni nakapirma Lopez? dito si Marcos Lacanilaw, yung bagong LTO. Ay, may bago pa naman sila ngayon. Yung isumbong mo kay Chief. Pwede daw isumbong doon yung mga kawani ng LTO na may ginagawang Ang kalukuhan. ganda ng simula ni Marcos, di ba? Oo. Kasi nga naglilinis siya eh. Yes. Ako dito, wala akong duda, ipapangalandakan dito yung defect sa kasalukuyang sistema. Oo. Sigurado po yan. Pero fine. Okay, so may defect. Ito bang sistema ngayon, wala nang cure? Wala na? Okay, wala na. Sige, so ikukunin nyo ito. Ito ba binid ninyo? Hindi kasi gobyerno. Yan bang gobyerno hindi mag-outsource? Yan bang gobyernong yan? Hindi ba yan kukuha ng kanyang IT provider? Di ganun din yon. Aba, lahat ng mga tanong mo magandang masagot ni Chief Lacanilaw. Hindi ba? Kasi bakit nga ba nagbabalik ito kung ipinatigil na noon? Di ba? Dahil hindi naman ipatitigil kung wala rin nakitang problema noon. Alam mo yon, yung para bagang, yung wala kang kahirap-hirap, nakaupo ka lang, parang hinahatiran ka rin ng mali-malitang pera, di ba? Wala kang kahirap-hirap. Yung obligado, parang business permit. Obligado siya mag-renew, tama? Yun, talagang lalapit. Parang dito. Wala kang kahirap-hirap, pupuntahan ka kasi mag-renew ka, bayad ka. Alam niyo yun. Yung, kumbaga, tawag doon, yung target mo, nandidiyan na. Hindi mo hahanapin. Lalapit sa'yo ang pera. Ito yon.